Namumuhay ng tahimik si Magnus sa isang liblib na lugar upang iwasan ang mga kaaway niya bilang leader ng Night Blood, isang kilalang mafia gang. Kasama niya sa bahay si Irish at ang matalik niyang kaibigang si Jake. Ngunit nagawa siyang pagtaksilan ni Jake na nagnanais sa gawin ng kanyang posisyon. Kasabwat pa ang girlfriend ni Magnus. Mabuti na lamang at narinig ni Magnus ang kanilang plano, dahilan upang mabigo ang pagtatangka sa isang hindi inaasahang putok ng baril na patay si Jake. Paglipas ng mga taon nakilala ni Magnus si Marlon, isang simpleng barista. Dahil sa kanya iniwan ni Magnus ang mundo ng mafia upang mamuhay ng tahimik at bumuo ng sariling pamilya. Isang maganda tahimik na araw ang bumungad kay Magnus. Sa gitna ng katahimikan, naroon ang isang bahay na yari sa kahoy at pato. Si Magnus ay nakatayo sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng kape. Sa likod ng maamo niyang anyo ay ang katotohanang siyang leader ng Night Blood. Isang mafia gang na kinatatakutan, iginagalang at kinamumuhian ng marami. Marami ang gustong pumatay sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit pinili niyang mamuhay sa ganitong klaseng lugar. Sa likod niya, bumukas ang pinto. Magnus? Mahinang tawag ni Irish. Sabay lapit sa kanya, nakasuot siya ng simpleng damit at ang buhok na bahagyang magulo. Pero sa mata ni Magnus, siya pa rin ang pinakamaganda. Di ka pa rin natutulog ng maayos, ano? Gumiti ng bahagya si Magnus. Hindi inaalis ang tingin sa malayo. Okay lang ako. Sagot niya sa mababang boses. Sanay na. Umiling si Irish, lumapit siya at inagaw ang tasa ng kape mula sa kamay ni Magnus. Hindi ka sanay. Pinipilit mo lang maging strong. You don't have to pretend with me. Napabuntong hininga si Magnus. Irish, hindi mo naiintindihan minsan kung gaano kabigat. Then let me understand. Kasama mo ko, remember? Hindi lang ako girlfriend mo. Partner mo ako sa buhay. Tahimik sandali si Magnus. Pagkatapos humarap siya kay Irish. Alam mo bang araw-araw iniisip ko kung safe ka pa ba sa akin? Dahil sa akin, laging may banta. Kahit nandito tayo. Isolated. Hindi pa rin guaranteed. Ngumiti si Irish, hawak ang kamay ni Magnus. Magnus, pinili kita. Kahit sino ka pa. Kahit ano pa ang mundo mo, alam kong delikado. Pero mas delikado sa akin ang mamuhay na wala ka. Saglit na natigilan si Magnus. Sanay siyang pinapangunahan ng takot pero kay Irish, nawawala iyon. Kung alam mo lang, ilang beses ko nang naisip na bitawan ka para maging safe ka. Don't ever think about leaving me for that reason. Kung iiwan mo ko doon ako masasaktan. Di sa mga kaaway mo. Natawa ng bahagya si Magnus pero may halong lungkot. You're stubborn. Mana sa'yo. Balik ni Iris sabay yakap sa kanya. Pero Magnus, listen to me. Hindi ka monster. Oo, mafia leader ka. Pero may puso ka. And I see that. I believe in that. Hinigpitan ni Magnus ang yakap. Sa loob ng mahabang panahon, bihira siyang makaramdam ng ganitong kapayapaan. Biglang may tunog ng cellphone. Agad bumitaw si Magnus. Seryosong tiningnan ng screen. Tumalim ang kanyang ekspresyon. Irish, may problema. Ano? Tanong ni Irish, hindi umaatras. May balita ang Nightblade sa city. Someone is testing my territory. I thought tahimik na. Huminga ng may lalim si Irish. So what now? Asikasuhin ko ba din? Kailangan kong ipaalala sa kanila kung sino pa rin ang leader. Tinignan niya si Irish, walang takot sa mga mata. Then I'll be here. Hindi kita pipigilan pero uuwi ka sa akin. Promise me that. Tumango si Magnus. I promise. Gabi na nang umalis si Magnus sa bahay. Sa loob ng isang lumang warehouse sa labas ng syudad, nagtipon ang ilang miyembro ng Night Blood. Pagpasok ni Magnus, agad silang tumayo. Boss! Sabay-sabay nilang bate. Umupo si Magnus sa gitna. Malamig ang tingin. Explain. Why did I hear rumors of betrayal? Isang lalaki ang lumapit. Boss, may grupo pong gustong agawin ang roots natin. Akala nila mahina na kayo kasi naglaho kayo. Napangisi si Magnus. Mahina? Tumayo siya.
Mabagal ang galaw pero ramdam ang otoridad. I disappeared because I chose peace, not because I lost power. Tahimik ang lahat. Make it clear, Nightblood still stands, and anyone who tries to cross us ends. Pagkatapos mag-usap-usap ay agad nang umuwi si Magnus. Niyakap at tinalikan niya lamang si Irish at nakatulog na. Kaya nung hating gabi sa kusina, nakaupo si Irish sa harap ng mesa. Hawak niya ang cellphone. Nanginginig ang mga daliri. Ilang beses niyang tinignan ang pinto bago tuluyang pindutin ang call. Ilang sandali pa, may sumagot. Irish, Mahinang boses ni Jake sa kabilang linya. akala ko hindi ka natatawag. Hindi pwede. Sagot ni Irish, halos pabulong pero puno ng diin. Kailangan nating mag-usap ngayon. Tumahimik sandali si Jake. Nasaan ka? Nasa bahay. Kasama ko siya. Muling katahimikan. Natulog na ba? Tanong ni Jake. Mahimbing na natutulog. First time in a long time. Good. Sabi ni Jake may halong kakaibang emosyon. Mas madali. Jake, hanggang kailan natin gagawin to? Huminga ng malalim si Jake. Hanggang matapos. Alam mo yan. Hindi na ako sigurado. Every time I look at him. Huwag mong kalimutan kung bakit tayo nandito. Huwag mong hahayaang guluhin ng konsensya ang plano. Tumayo si Irish at naglakad palapit sa bintana. Tanawang madilim na kagubatan. Plano? Plano na sasira sa buhay ng taong. Taong pinili niyang maging halimaw. Irish Mafia leader siya. Ilang pamilya na ang nawasak dahil sa Nightblood. Alam ko. Pero kilala ko rin ang lalaki nagtatanggal ng baril bago matulog. Ang lalaking nagigising sa bangungot. Ang lalaking... Hindi mo trabaho ang mahalin siya. Trabaho nating pabagsakin siya. Tahimik si Irish. Kilala niya ng lubusan si Magnus. Hindi ito masamang tao. Hindi ito mamamatay tao. Pagkos sila pa ang umuhuli sa mga masasama. At nagpaparusa sa mga hindi karapat-dapat. Pero dahil kay Jake, naguguluhan ang isipan ni Irish. Jake, best friend ka niya. Tama. At yun ang dahilan kung bakit magtatagumpay tayo. Grabe ka talaga. Hindi. Practical lang. Umupo muli si Irish. May galaw ulit ang Nightblood kanina. Alam mo ba yon? Of course. I made sure maririnig niya. So ikaw ay nagpakalat ng chismis? Hindi chismis. Bait. Ginamit mo siya? Mariing sabi ni Irish. Ginamit natin siya. At epektibo. Nakita ko siya kanina. May dugo ang kamay niya, bumalik na naman siya sa dilim. Exactly. The more he believes na kailangan niya bumalik sa pagiging leader, the closer we are. Closer to what? Sa pagkamatay ng Nightblood, lalo na si Magnus, yun naman talaga ang plano natin. Sagot ni Jake, walang pag-aalinlangan. Tumahimik si Irish. At pagkatapos? Pagkatapos, wala na ang mafia, wala na ang Magnus na kinatatakutan ng mundo. Pero may Magnus pa rin. Tao pa rin siya. Tao na may kasalanan. Akala ko handa ako. Akala ko kaya kong gampanan to pero ngayon, Ngayon, mahal mo na siya? hindi sumagot si Irish. Sabihin mo. Giit ni Jake. Mahal ko siya. Hindi bahagi ng plano yon. Tumawa si Jake pero walang saya. Wala talagang lugar ang emosyon sa ganitong laro. Hindi laro to. Buhay na to. Buhay na maraming tao, hindi lang kanya. Anong susunod? Tomorrow, may meeting ang inner circle. I'll make sure mapush ang ideya na may leak sa loob. Sa loob? Yeah, at guess who ang ituturo nila? Sino? Isa sa mga loyal kay Magnus. Someone close enough para masaktan siya. Hindi pwede. Hindi ako pumayag dyan. Hindi mo kailangan pumayag. Kinagalaw na ang chessboard. Tumayo si Irish. Galit na galit. Jake, hindi to ang usapan. Ang usapan ay tapusin ng Nightblood. At kung may masasaktan, Enough. Hindi ko kaya to. kaya mo. Dahil kung umatras ka, babagsak tayong pareho. Pinagbabantaan mo ba ako? Pinapaalalahanan. Alam mo kung anong mangyayari kapag nalaman ni Magnus ang totoo.
Napahawak si Irish sa dibdib. Mamamatay ako. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo. You promise? I promise na poprotektahan kita at ginagawa ko yun sa paraang alam ko. Tahimik si Irish, pinupunasan ng luha. Last question. Pag natapos nito, buhay pa ba siya? Hindi agad sumagot sa Jake. Jake! Ulit ni Irish. Hindi ko alam. Depende kung lalaban siya. Napaupo si Irish, parang nawala ng lakas. Kung alam mo lang kung gaano siya ka-fragile kapag kasama ko. Stop. Huwag mo nang gawing mas mahirap. Already is. Sagot ni Irish. Sa likod nila, sa kwarto, bahagyang gumalaw si Magnus sa kanyang pagtulog. Hindi niya na narinig ang usapan. Hindi niya alam na ang dalawang taong pinakamalapit sa kanya, ang babaeng mahal niya at ang lalaking itinuturing niyang kapatid, ay parehong may hawak ng patalim na dahan-dahang itinututok sa kanyang likod. Irish, remember, walang atrasan. Pinatay ni Irish ang tawag. Nanatili siyang nakaupo sa dilim, hawak ang cellphone, nanginginig ang buong katawan. Patawarin mo ko, Magnus. Bulong ni Irish. Kinabukasan maagang nagising si Magnus sa liwanag ng araw na sumisilip sa kurtina. Tahimik ang paligid. Kakaiba ang gaan ng dibdib niya. Paglingon niya sa tabi, naroon si Irish. Mahimbing ang tulog, bahagyang nakasimangot. Yakap ang unan, napangiti si Magnus nang hindi niya namamalayan. Dahan-dahan siyang bumangon, sinubukang huwag gumawa ng ingay. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatayo, nagising si Irish. Where do you think you're going? Antok na tanong ni Irish, nakapikit pa. Napatawa si Magnus. Gising ka na pala. I felt the bed getting cold. Bumalik si Magnus at naupo sa gilid ng kama. Sorry, I'll just make coffee. Hinila ni Irish ang kamay niya. 5 minutes. Stay. 5 minutes turns into 30 with you. Biro ni Magnus. Good. Means you're finally learning. Ngumiti si Magnus at humiga ulit sa tabi niya. You barely slept last night. Nanigas sandali si Irish pero agad nagkunwaring kalmado. Yeah. I was just thinking. Tungkol saan? Tanong ni Magnus, marahang hinihimas ang buhok niya. About us. About how weirdly peaceful this place feels. Tumango si Magnus. That's why I brought you here. Tayo, you didn't bring me here. I chose to be here with you. Nagtagpo ang tingin nila. Still, I'm grateful. Gumiti si Irish at yumakap sa kanya. Sa kusina abala si Magnus sa paggawa ng kape habang si Irish ay nakaupo sa counter. Nakapulupot ang mga paa. Pinapanood siya. You know, kung may award sa pagiging serious habang nagtitimpla ng kape, panalo ka na. Have it. I don't like distractions. Wow, I feel attacked. Huminto si Magnus at tumingin sa kanya. You're not a distraction. Liar. I know I am. Lumapit si Magnus at inilapag ang tasa sa harap niya. Careful mainit. Like you? Napailing si Magnus at bahagyang namula. You're teasing again. Because you look lighter today. Mas relax. Because you're here. Sagot ni Magnus ng diretsyo. Sandaling natahimik si Irish. Magnus? Promise me something. Sabi niya. Ano yun? Na kahit gaano kagulong mangyari, you'll still talk to me. No walls, no secrets. May kirot sa loob ni Magnus pero ngumiti siya. I promise. Good, because I talk a lot. I notice. Matapos kumain, umupo sila sa balkonahe. Mahangin ang umaga, presko. Umupo si Irish sa pagitan ng mga paa ni Magnus. Nakasandal ang dibdib niya. Do you ever regret it? Tanong ni Irish. Regret what? Tanong ni Magnus. Choosing this life. The blood. The danger. Tumahimik si Magnus. Sometimes, but if I didn't, I wouldn't be here. I wouldn't have met you. Ngumiti si Irish. Pilit pinipigilan ang lungkot.
Funny how life works. Yeah, Sagot ni Magnus. it gives you something good, then test you if you deserve it. Huminga ng malalim si Irish. And what if the test is losing it? Hinigpitan ni Magnus ang yakap. Then I'll fight it. Even if it hurts? Tanong ni Irish. Especially if it hurts. I've lost too much already. Tumango si Irish. Then don't lose me. Hindi sumagot si Magnus. Inalikad niya lang ang tuktok ng ulo niya. Maya-maya nagring ang po ni Magnus sa mesa. Tiningnan niya ang screen. Jake? Sabi niya, bahagyang nanigas si Irish pero agad gumiti. Answer it. Sinagot ni Magnus. Jake? Morning, boss. Just checking in. Everything okay? Tanong ni Magnus. Yes. Tahimik for now. Good. Let's keep it that way. Of course. Say hi to Irish. Napatingin si Magnus kay Irish. He says hi. Ngumiti si Irish at kumaway sa phone kahit hindi siya nakikita. Hi, Jake. Sounds happy. Sabi ni Jake. Because we are. Sagot ni Magnus. Good. Enjoy the peace. Pinatay ni Magnus ang tawag. Tahimik sandali. Close na close kay ni Jake. Sabi ni Irish, kunwaring casual. Like brothers. He's been with me through everything. Tumango si Irish. Lucky you. Lucky us. We have people who stay. Napangiti si Irish pero may kirot sa likod ng ngiti. Bandang tanghali naglalaro sila ng simpleng baraha sa sala. You cheat. Reklamo ni Magnus. I strategize. Different. Same thing. Loser. Napatawa si Magnus. You're enjoying this too much. Because this is normal. Just us. No guns, no blood. Yet. Biro ni Magnus. Tiningnan siya ni Irish. Don't joke about that. Sorry. Force of habit. Lumapit si Irish at naupo sa tabi niya. Magnus, whatever happens next, remember this moment. Why? Because this is real. This is us. Hinawakan ni Magnus ang pisngi niya. I won't forget. Habang papalubog ang araw, magkatabi silang nakaupo. Pinapanood ang kulay ng langit. Mahal mo ba ako? Biglang tanong ni Irish. Nagulat si Magnus. That came out of nowhere. Answer it. Giit ni Irish. Oh, I love you. Gumiti si Irish pero may luha sa mata. Good. Why are you crying? Tanong ni Magnus. Nag-aalala. Because I'm happy. Too happy. Yumakap si Magnus sa kanya. Then cry here. Sa yakap na iyon, ramdam ni Magnus ang init at pagmamahal. Wala siyang kaalam-alam na ang babaeng minamahal niya ay pinagtataksila na pala siya. Hapon na nang marinig ang tunog ng paparating na sasakyan sa maluwag ngunit tahimik na bakuran. Napaangat ang tingin ni Magnus kasalukuyang nakaupo sa sala habang may hawak na tablet. Si Irish naman ay nasa kusina. Nagtitimpla ng juice. May bisita? Tanong ni Irish. Sumilip mula sa kusina. Tumayo si Magnus at sumilip sa bintana. Isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto. Walang plaka pero may Android Night Blood Protocol. Hindi bisita. Back off. Back up? Ulit ni Irish, bahagyang kumunot ang noo. You didn't tell me. Hindi rin ako nasabihan. Mukhang desisyon ng team. Bumukas ang pinto ng SUV. Isang taong bumaba. Nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Combat boots, pita jacket, gloves at higit sa lahat, nakamask. Hindi yung simpleng takip lang, tactical mask. Walang bahid ng emosyon. Lumapit ang tao sa pintuan. 3 beses kumatok. Binuksan ni Magnus ang pinto. Yes? Malamig niyang tanong. Sir. Mababang boses ang sumagot, bahagyang paos. I'm Marlon. I was assigned as your new bodyguard. Napatingin si Magnus mula ulo hanggang paa ng estranghero. Assigned by you?
Inner security unit. The recorder. Temporary assignment. Temporary? Ulit ni Magnus. Yes, sir. Until further notice. Bakit nakamask? Bahagyang lumingon si Marlon kay Irish. Standard precaution. Sa loob ng bahay? Tanong ni Irish. May biro sa tono pero may pagsusuri sa mata. Yes, ma'am. Wow, strict. Tumahimik sandali si Magnus. Gamin. Pumasok si Marlon diretso ang tindig. Alerto ang bawat galaw. Para siyang laging handang umatake. Sit. Utos ni Magnus. Umupo si Marlon sa upuang pinakamalapit sa pinto. Name? Tanong ni Magnus. Marlon. Sagot nito. Full name. Not required, sir. Tumaas ang kilay ni Magnus. In my house, it is. Marlon Reyes. Napatingin si Irish kay Magnus. Reyes? Common. Too common. Sagot ni Magnus. Nagkipit palikat si Marlon. Sa line of work namin, sir, anonymity saves lives. Or hides intentions. Balik ni Magnus. Diretso ang tingin ni Marlon. I'm here to protect you, not question you. Bahagyang lumingon si Marlon kay Irish. Just doing my job, ma'am. Stop calling me ma'am. Irish is fine. Yes, Irish. Sagot ni Marlon. Napansin ni Irish ang bahagyang pagbagal ng boses nito. You sound young. Age is irrelevant. Sagot ni Marlon. You sound like Magnus. Hey, I'm not that boring. Debatable. Biro ni Irish. Hindi tumawa si Marlon. So, rules. Yes, sir. You don't move unless I say so. You don't act unless there's real threat, and you don't. Tumingin siya kay Irish. You scare her. Understood. Irish crossed her arms. I'm not that fragile. Mukha kang fragile. Biglang sagot ni Marlon. Nanlaki ang mata ni Irish. Excuse me? Mukha. That is. Careful. She bites. Noted. Makalipas ang ilang minuto, nagkakape na si Magnus habang si Irish ay nakaupo sa sopa. Si Marlon ay nakatayo sa gilid, tahimik pero alerto. So Marlon, girl or boy? Napatingin si Magnus sa kanya. Irish. Ano? Curious lang. Tahimik si Marlon. Hindi sumasagot. Suspicious. Focus. Answering the question compromises nothing. But yes, papaya ko. Napatingin si Irish kay Magnus. Called it. Why the mask? Masyadong recognizable ang mukha ko. Sagot ni Marlon. Kanino? Tanong ni Magnus. Sa mga maling tao. Okay, serious question. Marunong ka bang ngumiti? Hindi requirement. Sad. Life's too short. Life is short because people smile at the wrong time. She's dark. Fits right in. Biglang tumunog ang phone ni Magnus. Isang text mula sa team. Security level raise. Trust in no one. Nabasa ni Magnus. Hindi niya ipinakita. Marlon, you'll stay outside tonight. Yes, sir. Hindi ba delikado? Mas delikado kung may hindi ako kilala sa loob. Sagot ni Magnus. Tumingin si Marlon kay Magnus. I understand. Lumapit si Irish kay Marlon. Hey. Yes. Kung may mangyari sa kanya, yari ka sa akin. Same goes for you. Makulit ka ha? Observant. Nang papalubog ang araw, nakatayo si Marlon sa labas ng bahay. Nakatingin sa paligid. Sa loob magkatabi sina Magnus at Irish. Do you trust her? Not yet, but she moves like someone trained properly. Or someone hiding something? What do you mean? Nothing. Gut feeling lang. Sa labas, bahagyang hinawakan ni Marlon ang mask niya. Sa likod nito, seryoso ang muka pero sa mga mata, may lihim na mas mabigat pa sa baril na dala niya. Stage 1 complete. Bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang buwan, nagbago ang ihip ng hangin sa liblib na bahay sa gitna ng kagubatan. Kung dati may katahimikang nakakapanatag, ngayon ay may kakaiba. Parang may laging nakamasid.
Laging may hinihintay na sumabog. Mas naging tahimik si Magnus. Mas mapagmasid. Mas bihira ang tulog kahit hindi niya sinasabi. At si Marlon, ang bodyguard na ipinadala ng team, ay nanatili. Hindi na siya pansamantala. Hapon noon nasa balkonahe si Magnus. May hawak na baso ng alak, nakatanaw sa malayo. Sa loob ng bahay naririnig ang mahinang tawa ni Irish. Habang may kausap sa phone, masayahin, normal, parang walang bahid ng takot. Tumayo si Marlon sa gilid ng balkonahe. Nakasuot pa rin ng mask. Nakapamewang, seryoso ang tindig. Boss, Hindi agad lumingon si Magnus. ano yun? Kailangan kitang makausap. Sabi ni Marlon. Yung seryoso. Ngumiti ng bahagya si Magnus. Lahat ng sinasabi mo, seryoso. Hindi ito normal na report. Sagot ni Marlon. Doon palang lumingon na si Magnus. Sabihin mo, Huminga ng malalim si Marlon. Kita sa pagtaas-baba ng balikat niya ang pag-aalinlangan. Isang bagay na bahira sa kanya. boss, bantayan niyo po ang kasintahan niyo. Ano? Si Irish, bantayan niyo siya. Explain it to me, naguguluhan ako. Hindi ko siya inaakusahan. Pero may mga bagay na kailangan paghinalaan. Kabahan ka kapag nagsimula ka ng maghinala sa loob ng bahay ko. Sagot ni Magnus. Tumango si Marlon. Handa akong akuin yun pero trabaho ko rin magsalita kapag may nakikita ako. Anong nakita mo? Tanong ni Magnus. Pigil ang emosyon. Patterns. Be specific. Sa tuwing may internal movement ang Nightblood, laging may pagkakataong malapit si Irish. Hindi direkta, hindi obvious. Pero palagi siyang nandoon bago o pagkatapos. Kasama ko siya, natural lang yun. Oo, pero hindi natural na alam niya mga bagay na hindi mo sinasabi. Like what? Like kung kailan ka aalis, kung kailan ka babalik, kung kailan may meeting kahit hindi ka nagsasalita. Baka magaling lang siyang makaramdam. Baka, pero hindi ko pwedeng i-ignore ang baka. Saglit na katahimikan. Marlon, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Alam ko, at alam ko ring masasaktan ka sa maririnig mo. May ebidensya ka ba? Tanong niya, halos pabulong. Hindi pa solid, pero may connection. Kanino? Kay Jake. Ulitin mo? May encrypted calls. Hindi ko mabuksan lahat pero ang frequency pareho, same pattern ng kay Jake. Hindi ibig sabihin niya na traitor siya. Sagot niya, parang pinipilit ang sarili. Hindi, pero ibig sabihin may itinatago. Napahigpit ang hawak ni Magnus sa baso. Lahat ng tao may tinatago. Oo, pero hindi lahat kayang magpabagsak ng isang empire. Biglang tumigil si Magnus. Enough! Tumahimik si Marlon. Hindi kita kinuha para sirain ang tiwala ko. Kinuha kita para protektahan ako. Yun nga ang ginagawa ko. Saglit na nagkatinginan ng dalawa. Parehong seryoso, parehong matigas. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Magnus. Hindi ko sinasabing kumprontahin niyo siya. Hindi pa. Bantayan niyo lang. Makinig. Tingnan niyo kung may mga bagay na hindi na akma. Hindi ako marunong magbantay ng mahal ko. Matututunan niyo. Dahil kapag hindi, baka masaktan kayo ng mas malala. Mula sa loob ng bahay, biglang lumabas si Irish. Hawak ang tasa ng tsaa. Uy, anong seryosong meeting yan? Agad nagbago ang postura ni Magnus. Ngumiti siya. Nothing. Sagot niya. Nag-uusap lang kami ni Marlon. Tungkol saan? Tanong ni Irish. Tumingin kay Marlon. Tungkol sa security. Always. Of course, ikaw talaga parang lagi may paparating na gyera. Meron. Lagi. Tumawa si Irish, sabay lapit kay Magnus. You okay? Tumango si Magnus at hinawakan ang kamay niya. Okay. Good, dinner's almost ready. Susunod ako. Umalis si Irish, walang kamalay-malay sa nangyayari. Marlon, kung nagkakamali ka, ako ang mananagot. Buo. At kung tama ka, Tanong ni Magnus halos hindi marinig. mas mabuti nang handa kayo kaysa bulag. Matagal na nakatingin si Magnus sa direksyong pinuntahan ni Irish. Bantayan mo siya.
Utos niya. Pero huwag mo siyang sasaktan kahit kailan. Tumango si Marlon. Hindi ko siya sasaktan. Saglit siyang huminto bago dugtungan. Pero po, protektahan ko kayo. Kahit mula sa kanya. At sa gabing iyon, unang beses pumasok sa isip ni Magnus ang isang bagay na matagal niyang tinakbuhan. Na minsan, ang pinakamalapit sa puso ang may hawak ng pinakamatulis na patalim. Nung hating gabi, tahimik ang paligid ng safe house. Nakatayo si Magnus sa likod ng makapal na pader, hawak ang cellphone na kanina patahimik. Pero ang puso niya, hindi. Narinig niya ang isang boses. Sigurado ka bang walang makakarinig? Pabulong na tanong ni Irish. Tumigil ang paghinga ni Magnus. Relax. Wala rito si Magnus. Sinadya akong ilayo siya. Nanlamig ang likod ni Magnus. Dahan-dahan siyang sumenya sa likuran. Si Marlon nakamask. Handa-handa ay tahimik na lumapit sa kanyang tabi. Boss, Bulong ni Marlon. makinig ka. Sagot ni Magnus. Sa loob ng bodega nagpatuloy ang usapan. Hindi na ako sigurado. Basta giging mapagmatsyag siya. Because he trusts you. At gagamitin natin yun. Jake, may bahagyang panginginig ang boses ni Irish. Kapag namatay siya, Kapag namatay siya, tapos na ang Nightblood. At ako ang papalit at walang makakalam sa ginawa natin. paano ako? Safe. I promise lalabas kang biktima. Girlfriend na walang alam. May mahinang tawa si Irish. You have planned this for years? Since the first time he trusted me. Since the first time he chose peace over power. Sa likod ng pader, bahagyang napapikit si Magnus. Boss, isang utos mo lang susunod ako. Dumilat si Magnus. Ang mga mata niya ay malamig at desadido. Mauna na tayo. No. Sa isang iglap bumukas ang pinto ng bodega sa malakas na sipa. Napalingon sina Jake at Irish. Gulat na gulat. Magnus! Drop your weapons. Malamig na utos ni Magnus. Hawak ang baril. Diretso ang tutok sa dalawa. Napaatras si Jake. Mabilis na hinugot ang baril pero mas mabilis si Marlon. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Jake. Napahiyaw si Jake. Napabitaw ang baril. Isa. Malamig na sabi ni Marlon. Bago pa makabawi si Jake, isang sunod na suntok ang tumama sa sikmura niya. Napayuko si Jake. Hingal na hingal. Dalawa. Dagdag ni Marlon sabay hawak sa kwelyo ni Jake at ibinagsak ito sa sahig. Nanginginig si Irish. Magnus! Magnus, listen! Tumahimik ka. Di pa ikaw ang kausap ko. Sinubukan ni Jake tumawa kahit tuguan ang labi. So narinig mo. Lahat. Bawat salita, bawat plano. Then you know na matagal na to. Lumapit si Magnus, mabagal ang hakbang. May rason na ako para patayin ka. Isang mabilis na suntok mula kay Magnus ang tumama sa mukha ni Jake. Don't. Babala ni Marlon, dumura ng dugo si Jake. See? Emotions. That's why you lose. Hindi. Dahil may kalalagyan ka sa akin. Sumenyas siya kay Marlon. Dalun sila. Pareho. Nanlaki ang mata ni Irish. Magnus, please. Lumapit si Magnus sa kanya sa wakas. Gaano kadagal? Tanong niya, halos pabulong. Hindi sumagot si Irish. Gaano katagal mo ko niloko? Matagal na. Sagot ni Jake para sa kanya. Isang sipa ang pinakawalan ni Marlon. Tinamaan si Jake sa tagliran. Tumahimik ka. Malamig niyang sabi. Sa loob ng van, magkatapat sina Jake at Irish. Nakagapos sa mga kamay, nakapiring, sa harap si Magnus. Sa tabi niya si Marlon. Alerto ang mga mata. Sa loob ng van, nagmamakaawa pa si Irish. Pero wala nang pakialam si Magnus. Biglang huminto ang van. Bumaba si Magnus at binuksan ang pinto sa likod. Hinila niya palabas si Jake. Magnus! Sigaw ni Irish. Stay. Utos ni Marlon kay Irish, sabay hawak sa balikat niya. Jake, pinagkatiwalaan kita. At sasabihin kong worth it. Sagot ni Jake, sugatan pero nakangisi. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Nabagsak si Jake sa lupa. Duguan. Nanlaki ang mata ni Irish. Hindi to. Alam mo ang kaparusahan ng isang traidor.
Mariing sabi ni Magnus. Nagmamakaawa si Irish pero wala nang natirang awa si Magnus. Pumasok na muli sila sa loob. Dinala nila ang dalawa sa kanilang headquarters. Tahimik ang malaking bulwagan ng Nightblood headquarters. Nakatayo si Magnus sa gitna. Diretso ang tindig pero ang mga mata niya ay pagod. Hindi dahil sa laban, kundi dahil sa katotohanang kinailangan niyang harapin. Sa harap ng lahat na parusahan ng mga traidor. At matapos ang lahat, unti-unti nag-alisa ng mga tao. Isa-isang lumabas sa mga miyembro. Walang nagsasalita. Naiwan sa bulwagan sina Magnus at Marlon. Boss, Mahinang boses ni Marlon, tila nag-aalangan. gusto ko lang sabihin na Tumango si Magnus, mahigpit ang hawak sa baril na hindi naman niya ginagamit. sige, sabihin mo na. Huminga si Marlon ng malalim bago ituloy. Salamat sa lahat sa tiwala, sa pagkakataong ibinigay mo. Sa chance na minsan akala ko hindi ko na makakamtan. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ginawa mo lang ang trabaho mo. Ngunit sa tono ni Marlon, ramdam ni Magnus ang sincerity. Hindi lang yun. Ginabayan mo ko kahit minsan ay pilit kong tinataboy ang tulong mo. Natutunan ko ang meaning ng loyalty at ng heart. Huminga si Magnus ng malalim. Heart? Tanong niya halos pabulong. Oo, hindi lang ako protektor. Natutunan kong mahalin ang ginagawa ko at respetuhin ang choices mo. Kahit madilim ang mundo mo, kahit delikado, kahit sa gitna ng gulo, may humanity ka. Napatingin si Magnus kay Marlon. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng nakamask, na bihirang magsalita, na laging seryoso, ay nagsalita ng ganito. Hindi ko in-expect na sasabihin mo to. Sagot ni Magnus, bahagyang may ngiti sa gilid ng labi. Alam ko, pero kailangan ko sabihin bago ako umalis. Hindi mo kailangan umalis. Pwede kang manatili. Ngunit tumango si Marlon. Hindi, boss. I have to. May mga bagay sa labas ng mundo mo na kailangan kong ayusin. At may future ako na kailangan i-protect. Sarili ko rin. Pero bago yun, gusto kong malaman mo. Hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa'yo. Huminga si Magnus ng malalim. I know, I can see it, I can feel it. Ikaw, Marlon, kahit ano pa man, ginawa mong tama. Always. Ngumiti si Marlon. Boss, I'll miss this. You, everything. Hindi ko malilimutan ang lahat ng natutunan ko, hindi lang tungkol sa tactics of power. Kundi humanity mo. Sa gitna ng lahat ng kadiliman, may liwanag. At natutunan ko kung paano yun i-honor. Napatingin si Magnus sa kanya. Hindi ko rin malilimutan. You were more than just a bodyguard. Higit ka pa roon. More than that, salamat, Marlon. Goodbye, boss. Always take care. Kahit saan ka makapunta, kahit ano pa mangyari. Goodbye, Marlon. At kahit ano pa man, sana maging masaya ka rin. Marahang lumakad si Marlon papalayo. Hindi siya tumingin sa likod. Ngunit ramdam ni Magnus ang presensya niya. Isang bagay na mananatili sa puso at alaala niya magpakailanman. Habang lumalayo si Marlon, hinawakan ni Magnus ang braso niya sa mesa. Parang gusto niyang hawakan ang alaala niya habang buhay. I will miss her. Bulong niya sa sarili, ngunit sa labas ng bodega, sa malamig na gabi, si Marlon ay lumakad na papalayo. Pabalik sa bulwagan, hinarap ni Magnus ang natitirang mga miyembro. Let's continue. But always remember, loyalty is everything. And humanity, that's what keeps us alive. Kahit sa mundo ng Nightblood. Tahimik silang lahat ngunit ramdam ang bagong simula. Lumakad si Magnus sa bintana. Tumingin sa kalangitan. At sa ilalim ng bituin, isang pangalan ang sumagi sa isip niya. Si Marlon. Ang alaala at ang aral na iniwan niya ay mananatili. At sa gitna ng katahimikan, ramdam ni Magnus ang isang bagay na matagal niyang hinahanap. Ang kapayapaan. Lumipas ang maraming taon, ang Nightblood ay nanatiling nakatayo ngunit ang mundo ni Magnus ay unti-unting nagbago. Ang dating bahay na puno ng armas at lihim ay napalitan ng tahimik na buhay. Ang mga alaala ng nakaraan ay hindi kailanman nawala. Ngunit unti-unti siyang natuto na kailangan bitawan ito. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari ang siyang nangyari, tahimik ang coffee shop nung hapon. Nakatayo si Magnus sa counter.
nakamasid sa menu board. Tila ba nag-iisip ng malalim. Hindi siya karaniwang dumadayo sa mga ganitong lugar. Sa kabilang dulo ng coffee shop, nag-aayos ng mga tasa at serving tray si Marlon, ang babae nag-iisang nagbibigay ng ngiti sa araw ng bawat customer. Simula nang lumipas sa maraming taon mula ng huling pagkakataon nilang nagkita, hindi na inaasahan na makikita pa muli si Magnus sa ganitong sitwasyon. Nice to meet you. Again. Mahinang sabi ni Marlon, sabay abot ng kamay. Napatingin si Magnus. Marlon? Tanong niya, dahan-dahang ngumiti. Tumango si Marlon, medyo nag-atubiling. Ibigay ang kamay niya. Oh, ako nga. Tahimik silang nagkatitigan. Grabe, ang tagal na. Di ko akalaing makikita pa kita sa ganitong lugar. Coincidence? Ngumiti si Magnus. Ang daming nagbago. May kakaiba rin sa'yo. Tama. Sagot ni Magnus sabay upo sa isang stool malapit sa counter. Matagal na panahon nang nakalipas at matutunan kong hindi lahat ng bagay sa buhay kailangan harapin. May mga bagay kailangan lang tanggapin. Kaya pala, mas mature ka na. Mas kontento. Parang nag-e-enjoy ka sa life mo. Hindi lang sa power at darkness. Ngumiti si Magnus, medyo nagulat sa insight niya. You noticed that? Of course. Kung may isang tao na napansin ang smallest changes sa mood mo, that's me. Napansin mo talaga? Tanong ni Magnus. Oo. Kaya, I'm happy to see you okay. Talaga? Salamat, Marlon. Hindi mo alam paano ako natutuwa na sabihin mo yan. Matagal na rin akong hindi nakaramdam ng ganun. Comfort. Comfort? Tanong ni Marlon, halatang curiosity. Yes. After all those years, after all the blood, betrayal, lahat ng gulo, to see a familiar face, someone who once mattered. It's like a reminder na kahit may kadiliman, may liwanag pa rin. Wow, ang lamig ng sinabi mo. I never thought I'd hear you say that, ever. Nagatinginan sila at parang sa bawat sandali bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Mga laban, mga lihim at kahit ang kabiguan. Ngunit ngayon hindi iyon punong-puno ng takot o galit, kundi ng nostalgia at unti-unting pag-asa. By the way, ano ginagawa mo dito? Hindi ka karaniwang coffee shop person eh. I needed a break. After everything, I realized need ko rin ng simple things. Coffee, quiet places, people who are honest, parang ikaw. Me? Yes, you. You're honest. You say what you mean. You make it easy to just be. Ang tagal na pala, hindi ba? Parang nung huling beses we didn't have this chance. True. Ngayon, meron na at gusto ko samantalay natin. Gusto mo rin ba, Magnus, na magkwentuhan tayo ng matagal para malaman natin ang bawat detail ng buhay ng isa't isa? Definitely. I think I need that. At I want that. Tumango si Marlon sabay upo sa stool malapit sa kanya. So, ano nangyari sa'yo sa mga nakaraang taon? Tanong ni Magnus, medyo curiosity sa mata. Tumango si Marlon. Marami pero simple lang naman. Work, life, coffee, customers. But you know, sometimes I think about the past. About you. About the choices we made. The mistakes. And I wonder if things had been different. Different? Tanong ni Magnus. Yeah. Maybe if life didn't have all the chaos, the night blood, the fights, maybe things would have been easier. But then again, I guess we're who are because of it. Napangiti si Magnus. True. And you turned out amazing. Even after all those years, you're still you, but stronger. Huminga si Marlon, halatang konting kilig. Salamat. I think I learned from the past too. Learn about loyalty, trust, and sometimes letting go. Kaya ngayon, mas masaya ako. I like this version of you. I like it a lot. Mukhang gusto mo rin makita akong happy, ah. Yes.
Sagot ni Magnus, seryoso ang tono. I want to see you happy. I want to see you living your life. Without shadows. Without fear. Nagtagpo ang kanila mga mata. Everything feels right. And I want more of these moments. Moments with you. Talking, laughing, sharing, without the chaos. Napangiti si Marlon, halatang may kilig. Then I guess we start with coffee and see where it goes. Yes, let's start with coffee and everything after that. At sa hapon na iyon, ang mga alaala ng nakaraan ay mananatili sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, may bagong simula. Isang simula na puno ng liwanag, pag-asa at posibilidad ng pagmamahalan. Lumipas ang ilang buwan mula noong unang pagkikita nila muli. At kung may isang bagay na naging malinaw kay Marlon, yun ay hindi aksidente ang pagdalaw ni Magnus sa coffee shop. Hindi na minsan. Hindi na paminsan-minsan. Halos araw-araw na. Maaga pa lang ng umaga, abala na si Marlon sa likod ng counter. May suot siyang simpleng apron, buhok na naka-ponytail at mukha na halatang puyat pero masaya. Tahimik ang paligid. May ilang customers lang, karamihan regulars na. Pagbukas ng pinto, tumunog ang maliit na bell. Hindi pa siya lumilingon pero alam niya kung sino ang pumasok. Huwag mong sabihin na caramel latte ulit. Sabi niya, hindi tumitingin. Narinig niya ang mababang tawa ni Magnus. Grabe ka, di ba pwedeng nabis lang kita? Napapikit si Marlon sandali bago humarap. Magnus, 9:00 pa lang ng umaga. Exactly, perfect time. Umiling siya pero hindi mapigilan ang ngiti. Ano ba talagang pakay mo ha? Coffee shop to, hindi tambayan ng mafia leader. Former, retired na ako. Full-time customer na ngayon. Customer na makulit? Extra foam? Oo, katulad ng lagi. Tsaka extra sweet din. Sana, katulad mo. Tumigil ang kamay ni Marlon. Dahan-dahan siyang tumingin kay Magnus. Hindi ka ba napapagod? Sa alin? Sa kakalandi. Pag sa'yo, hindi. Magnus, may customers ako. Selos sila? Pasensya na po. Biro niya sa matandang lalaki sa isang mesa. Inaagaw ko lang saglit ang barista. Tumawa ang matanda. Kung ganyan ka kagwapo, iho, kahit ako papayag. Napailing na lang si Marlon. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bulong niya. Ibinigay niya ang kape. Ayan na, umupo ka na raw at behave ka. Behave ako lagi, ikaw lang talaga nagpapalabas ng ibang side ko. Anong side? Yung side na gustong manatili at landin ka. Sandaling natahimik si Marlon, hindi siya agad sumagot. Lumayo muna siya, nagasikaso ng ibang order, pero ramdam niya ang titig ni Magnus. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Magnus sa counter ulit. Big mo mamaya. Sandali lang, bakit? Pagyayayasan na ako. Lunch, sa labas. Magnus? Hindi date, kwentuhan lang, pangako. Hindi ka marunong sumunod sa pangako mo. Aminado ako pero sinusubukan ko. 30 minutes lang at dito lang sa tabi. Deal. Sa maliit na karinderya sa tabi ng coffee shop sila umupo. Hindi ka sanay sa ganito, di ba? Tanong ni Marlon habang kumakain. Hindi. Pero gusto ko. Bakit? Kasi kasama kita. Magnus? Relax. Hindi kita pinipressure. Sinasabi ko lang. Pero kasi, alam mo naman ang past mo. Ang mundo mo, hindi basta-basta ang pumasok doon. Hindi na yun ang mundo ko ngayon. At kung babalik man ang gulo, ayoko madamay ka. Pero nandito ka. Oo, kasi pinaglalagpit tayo ng tadhana. Nanatili ang katahimikan sa pagitan nila. Malandi ka talaga. Biglang sabi ni Marlon. Napangiti si Magnus. Sa'yo lang. Delikado yan. Sagot niya. Alam ko, pero worth it. Pagbalik nila sa coffee shop, umupo si Magnus sa paborito niyang pwesto. Si Marlon naman, naglilinis ng counter. Mamaya ulit? Anong mamaya?
Babalik ako. Baka miss mo ako. Piling mo, no? Oo, kasi pag hindi ako dumating, mapapansin mo. Huminto si Marlon. Tumingin siya kay Magnus. Oo, mapapansin ko. Ngumiti si Magnus at sa bawat araw na bumabalik si Magnus, isang bagay ang mas nagiging malinaw kay Marlon. Ibang kilos ni Magnus sa kanya. May kakaibang nabubuo sa pagitan nila. Kinabukasan ibang simoy ng araw kay Magnus. Maaga siyang gumising para sa isang business meeting kung saan makikipagkita siya sa coffee shop na pinagtatrabahuan ni Marlon dahil naroon ang ka-meeting niya. Sa kabilang banda ng lobby, nakaupo si Marlon na panay sulyap kay Magnus habang kausap niya ang ka-meeting. Hindi niya alam kung anong klaseng meeting iyon. Ang alam lang niya, business. Pero habang pinagmamasta niya si Magnus na kausap ang 3 taong nakasuot din, 2 lalaki at 1 babae, unti-unting sumisikip ang dibdib niya. Lalo na nang mapansin niya ang babae. Matangkad, elegante, confident. Masyadong malapit kay Magnus. Masyadong sanay kung ngumiti kay Magnus. Busy ka ba? Tanong ng barista na kasama ni Marlon sa table pero hindi siya narinig. Nakatutok ang mata niya kay Magnus. Kung paano ito bahagyang yumuko para makinig. Kung paano siya tumawa ng kaunti. Kung paano siya tinapik ng babae sa braso. Bakit kailangan niyang hawakan? Ganun ba talaga pag business? Sorry. Okay lang. Sagot ni Marlon sa barista. Sa meeting naman ay seryoso lahat lalo na si Magnus. This partnership could either save us or destroy us. Sabi ng isa sa lalaki. Magnus crossed his arms. I don't do partnerships that comes with hidden knives. Still sharp, Magnus. I like that. Sumulyap si Magnus. This is business, nothing more. Gumiti ang babae. Parang may ibig sabihin. Well, see. Makalipas ang 1 oras, lumabas si Magnus. Diretso ang lakad niya papunta kay Marlon. May bahid ng pagod sa mata pero may ngiti sa labi. Yung ngiting para lang sa kanya. Tara, tapos na. Okay. Napansin agad ni Magnus na may kakaiba kay Marlon. Okay ka lang? Okay lang. Sagot niya, naglakad sila palabas. Tahimik ang pagitan nila. Hindi sanay si Magnus. Si Marlon ang laging may kwento. May tanong. May puna. May nagawa ba ako? Tanong ni Magnus sa parking lot. Wala. Let's just go. Napakunot ang noon ni Magnus pero hindi na siya nagpumilit. Pumasok siya sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan. Tahimik ang biyahe pa uwi. Si Marlon ay nakatingin sa bintana. Cross ang arms. Halatang may dinaramdam. Si Magnus naman pasulyap-sulyap sa kanya. Pilit inuunawa ang katahimikan. Marlon, talk to me. Walang sagot si Marlon. Huminga siya ng malalim. Kung may nagawa akong mali, sabihin mo. Hindi ako manghuhula. Hindi mo kailangan manghula. Obvious naman. Anong obvious? Yung mundo mo. Tanong ni Magnus. Kalmado pero may pag-aalala. Yung mundo mo. Yung ka-meeting mo. Napreno ng bahagya ni Magnus. Don't play dumb. Kita ko kung paano siya tumingin sa'yo. Kung paano kanya hinawakan. Selos ka? Hindi ako selosa. Sure. Okay. Magnus, seryoso ako. Tumahimik si Magnus. Iniliko niya ang sasakyan sa gilid at tuminto. Humarap siya kay Marlon. Okay. Pag-usapan natin. Ayoko. Pero gusto ko. Kasi ayoko umuwi tayong ganito. Hindi makatingin si Marlon. Business lang yun. Walang personal. Walang kung ano man. Pero sanay ka. Sanay ka sa ganyang mundo. Sa ganyang klaseng babae. Oo, pero hindi na ako sanay na wala ka. Natigilan si Marlon. Hindi mo ko pinapansin ngayon. Mas masakit yun kaysa sa kahit anong baril. Tumalikod ulit si Marlon. Hindi kita ini-ignore. Nag-iisip lang ako. Inang ano? Kung hanggang saan ako sa buhay mo. Sagot niya halos pabulong. Dahan-dahang inilapit ni Magnus ang kamay niya. Hinawakan ang kamay ni Marlon.
hindi hinawakan pabalik. Marlon, hindi kita dinala sa mundo ko para gawing option ka. Dinadala kita kasi ikaw ang pahinga ko. Hindi pa rin siya tumingin. Look at me. Pakiusap ni Magnus. Umiling si Marlon. Ayoko. Ngumiti ng bahagya si Magnus. Stubborn. Dahan-dahan niyang hinaplos ang braso niya, paakyat sa balikat. Lalambingin kita kahit ayaw mo. Magnus! Babala ni Marlon. Too late. Sagot niya. Inilapit ni Magnus ang noo niya sa gilid ng ulo ni Marlon. Sorry, kung naramdaman mong hindi ako sigurado. Huminga ng malalim si Marlon. Sa wakas, humarap si Marlon. May kunting galit pa rin sa mata, pero may lambot na ring bumabalik. Wala lang yun. Ikaw nga nagugustuhan ko. Promise? Tanong niya. Promise. At kung gusto mo next meeting, hindi ka na dun lang. Sa tabi na kita. Tahimik sandali si Marlon bago marahang hinigpitan ng hawak sa kamay niya. Hindi pa rin kita papansinin. Sabi niya, napangiti si Magnus. Okay lang. Sanay ako sa slow burn. Makapal ka talaga. Pero akin ka. Sagot ni Magnus, pilyo pero totoo. Hindi sumagot si Marlon, pero hindi na rin niya inalis ang kamay niya. Lumipas ang 5 taon, pinili ni Magnus ang manatili, maghintay at magmahal ng walang kondisyon. Pinili naman ni Marlon ang magtiwala, magbukas at yakapin ang mundong minsan kinatatakutan niya. Naging masaya ang buhay mag-asawa nilang dalawa, and until now, hindi sila makapaniwala na sila ang nagkatuluyan. Maaga-maaga pa lang, magulo na ang bahay. Papa, gising na! Isang maliit na katawan ang tumalon sa kama, diretsong dumagaan sa dibdib ni Magnus. Aray, good morning din sa'yo, anak. Tumawa ang batang lalaki, 4 na taong gulang, kulot ang buhok at may parehong matang-mata ni Magnus at lambing ng ngiti ni Marlon. Gising ka na dapat kasi kakasal na kayo ni Mama. Sigaw nito na parang bagong balita. Napatawa si Magnus. Matagal na kami kasal ng mama mo. Di mas lalo. Breakfast na. Mula sa pintuan nakasandal si Marlon. May hawak na mug ng kape. Naka-oversized shirt ni Magnus. Ngumiti siya habang pinapanood ang mag-ama. Anak, sabi niya, kunwaring seryoso. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag kang tumatalon sa papa mo. Sabi na strong siya. Sagot ni Lucas sabay turo kay Magnus. Napailing si Magnus. Ikaw talaga, magpapabagsak sa akin, hindi ka away. Lumapit si Marlon at umupo sa gilid ng kama. Breakfast in 5 minutes at ikaw, may meeting ka pa ba ngayon? Wala, family day. Talaga? Tumango si Magnus. Hindi ko ipagbabali yan kahit kanino. Umakyat sa kandungan ni Magnus ang anak. Papa, promise mo yan ha? Oo, promise. Scout's honor. Hindi ka naman scout. Sabat ni Marlon. Pwede na. Husband honor. Napailing si Marlon pero halatang masaya. Tara na bago pa masunog ang itlog. Sa dining table, hindi nawawala ang ingay. Papa, bakit lagi kang naka-black? Tanong ng anak habang sinusubo ang pancake. Ay, ano ka ba? Style yan. Sagot ni Magnus. Pwede ba ako mag-black din? Tanong ni Lucas. Hindi. Sabay na sagot ni Magnus at Marlon. Bakit? Because ikaw ang nagbibigay kulay ng buhay namin. Sagot ni Marlon sabay haplos sa buhok ng anak. Tumigil ang anak at nagisip. So rainbow ako? Tumawa si Magnus. Oo, ikaw ang rainbow namin. Napangiti si Marlon saka tumingin kay Magnus. Tahimik ang tingin pero punong-puno ng alaala. Kung paano nagsimula ang lahat sa isang coffee shop, sa isang lalaking hindi marunong sumuko. Hoy, tawag niya kay Magnus, mahina. Salamat. Para saan? Tanong ni Magnus. Sa panliligaw na hindi ka napagod. Sagot niya. Ngumiti si Magnus. Worth it ka.
Kinahaponan na, nasa bakuran sila, ang kanilang anak ay naglalaro ng bola. Takbong-takbong, walang kapaguran. Papa, tingnan mo! Tinitingnan kita. Sagot ni Magnus. Umupo sina Magnus at Marlon sa garden bench. Tahimik ang paligid. Ibang-iba sa mundong iniwan ni Magnus. Naalala mo pa ba yung unang pagsiselos ko kung bakit ako napaamin kinabukasan na mahal kita? Yung meeting? Paano ko makakalimutan? Alos hindi mo ko kinausap buong biyahe. Hindi ka kasi marunong magpaliwanag noon. Hindi pa, pero natuto ko dahil sa'yo. At ako, natuto kong huwag matakot sa dilim mo. Hinawakan ni Magnus ang kamay niya. Hindi na kita ilalagay sa dilim ulit. Alam ko, kaya nandito tayo. Biglang tumakbo ang kanilang anak papalapit. Mama, Papa, tingnan nyo. May sugat ako. Ha? Saan? Joke lang. Sigaw ng anak sabay tawa. Napailing si Magnus. Ay nako, ikaw talaga. Mana sa'yo, sabi ni Marlon. Mana sa'yo ang kulit. Balik ni Magnus. Nagkatinginan silang dalawa, sabay tawa. Magnus, kung babalik man ang gulo, kung bumalik ang anino ng Nightblood, Haarapin ko. Pero hindi ko kaya na sirain nito ang pamilya natin. alam ko. Papa, Mama, love niyo ba ako? Sabay silang yumuko at niyakap ang anak. More than anything. Sagot ni Magnus. Always. Dagdag ni Marlon. Si Lucas ay ngumiti ng malaki at niyakap ang kanyang mga magulang. Nagkatinginan naman sina Marlon at Magnus na kapwa ngumiti sa isa't isa. Kinabukasan, kagaya ng dati, kinigising na naman sila ng maingay nilang anak. Ma! Mama, Papa! Isang maliit na kamay ang kumatok. Hindi katok kundi kumakalabog sa pinto ng kwarto. Gising na po kayo! May araw na! May araw na oh! Sigaw ni Lucas na parang may emergency. Napapikit si Magnus. Kalahati pa ang diwa. Marlon, lindol ba yun? Umungol si Marlon, nakabalot pa sa kumot. Kung lindol yan, bakit may boses? Papa, hindi ako lindol, ako to. Napabuntong hininga si Magnus. Confirm, anak natin. Biglang bumukas ang pinto, tumalon si Lucas sa kama, diretsong dumapa sa pagitan nila. Good morning, family! Good morning din sa'yo, pero anak, anong oras na? Tumingin si Lucas sa wall clock, nakabaligtad ang ulo. 6! 6 ng umaga? Tanong ni Magnus. Oo, hindi pa kayo gising, kaya ginising ko na. Napangiti si Magnus kahit antok. Anak, alarm clock ko ba namin? Opo, ako si... Lucas! Sabay sabi ni na Magnus at Marlon, dumiti si Lucas. Ipinagmalaki ang pangalan. Lucas, pwede bang mamaya ng gising? Hindi po pwede. Bakit? Tanong ni Magnus. Because may mission tayo. Sagot ni Lucas, seryoso ang muka. Nagkatingin na ng mag-asawa. Anong mission? Tanong ni Marlon, may kaba-kaba. Lumapit si Lucas sa tenga ni Magnus. Papa, gutom na ako. Critical mission. Very critical. Dagdag ni Lucas. Sa kusina masigla si Lucas. Si Marlon naman, nagtitimpla ng kape, habang si Magnus ay nagluluto. Papa, bakit ikaw nagluluto? Kasi mama mo ang boss. Hindi totoo yan. Teamwork tayo dito. Teamwork pero ikaw ang boss. Bulong ni Magnus. Nilingon siya ni Marlon. Sinabi ka? Wala. Sabi ko love kita. Ngumiti si Marlon sabay balik sa kape. Good answer. Papa, paglaki ko magiging katulad mo ko. Napatingin si Magnus. Sure ka? Opo. Sagot ni Lucas. Nagkatawanan lamang sila habang kumakain. Hindi mapakili si Lucas. Papa, pwede ba tayong maglaro mamaya? Oo, after breakfast. Promise? Promise.
Tumingin si Lucas kay Marlon. Mama, promise din? Promise. Kumiti si Lucas, satisfied. Okay, I like promises. Papa, dati ba masama ka? Napatigil ang kutsara ni Magnus. Marlon, Didi, hindi ko siya sinabihan. Baka may napanood. Lumapit si Magnus kay Lucas. Bakit mo natanong yan, anak? Nakibit balikat si Lucas. Sabi ni Lolo dati daw dark ka. Tumawa si Magnus ng mahina. Hindi naman masama. Naligaw lang. Pero ngayon po, tanong ni Lucas. Ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit maliwanag na. Cool! Napangiti rin si Marlon, tahimik pero emosyonal. Pagtapos ng almusal, bumalik si Lucas sa kwarto, may daladalang laruan. Mama, Papa, halina kayo, laro tayo. Teka lang, maghuhugas lang kami. Tulungan ko po kayo. Hindi kailangan. Sabay sabi ni Magnus at Marlon pero nasa gitna na si Lucas ng kusina. May hawak na tuwalya, pinupunasan ng mesa kahit malinis na. Helper ako. Salamat, Helper Lucas. Welcome. Maya-maya nasa sala na sila, si Lucas ay naglatag ng mga laruan. Papa, ikaw ang bilin. Ako na naman. Opo, pero good bilin ka. Okay, deal. Si Marlon ay umupo sa sopa, pinapanood sila. Tahimik lang siyang ngumiti. Ang lalaking minsang natakot na maging masaya, ngayon ay ama ng anak niya. Magnus? Oh, salamat. Para saan? Sa pagiging mabuting ama. Lumapit si Magnus at humalik sa noon ni Marlon. Ikaw ang nagturo sa akin. Ew, no kissing, laro tayo. Tumawa silang tatlo. Sa kalagitnaan ng laro, napagod si Lucas at humiga sa sahig. Papa, labo ba si Mama? Oo naman, very much. Mama, labo ba si Papa? Oo naman. Love you po. Sa araw na iyon, walang gulo, walang anino ng nakaraan. Tanging isang batang makulit na gumising na naman sa kanila at isang pamilyang piniling magmahal araw-araw. At kung may isang bagay na malinaw kay Magnus at Marlon, si Lucas ang pinakamagandang biyaya na natanggap nila sa buong buhay nila. Weeks later, masaya ang kanilang pamumuhay. Naging mas maalaga pa si Magnus sa kanyang anak at asawa. Kahit nabibisi siya sa trabaho minsan, gumagawa pa rin siya ng paraan para hindi mawala ang kanyang time sa pamilya niya. Tahimik ang hapon sa bahay. Sala, naglalaro si Lucas Vale Reyes. Nakahiga sa carpet habang inaayos sa mga laruan niya sa kung anong kwentong siya lang ang may alam. Sa kusina nakasandal si Marlon. Tahimik na umiinom ng tubig. Ilang araw na siyang may kakaibang pakiramdam. Hindi masama. Hindi rin masyadong malinaw. Papa! Tingnan mo to! May dragon ako! Naku, delikado yan. Nasaan ang knight? Ako ang knight! Sagot ni Lucas. Proud. Love, okay ka lang? Okay lang, medyo hilo lang. Agad lumapit si Magnus. Hello, upo ka muna. Hindi, okay lang talaga. Wala lang siguro to. Giit ni Marlon, pero bago pa niya matapos ang salita, nabahawak siya sa counter. Mabilis na inabot ni Magnus ang balikat niya. Easy. Napaupo si Marlon sa upuan. Huminga siya ng malalim. Sorry, parang bigla lang. Lucas, anak, laro ka muna sa kwarto mo ha. Bakit po? Gusto lang mag-usap ni Papa at Mama, okay? Okay po. Pero mabilis lang ha, gutom na po ulit ako. Oh, sige. Sige, mabilis lang kami mag-uusap. Pagkasara ng pinto ng kwarto ni Lucas, bumalik ang katahimikan. Tell me, anong nararamdaman mo? Magnus, ilang araw na to akala ko stress lang pero kanina, parang hindi na. Kailan pa? 2 weeks. Late na ako. Late? Tumago si Marlon, may halong kaba at ngiti. I took a test this morning. Love, anong resulta? Positive. Biglang tumawa si Magnus, isang halakhak na parang hindi na mapigilan.
Napaupo siya sa sahig sa harap ni Marlon, hinawakan ng tuhod nito. Are you serious? Tanong niya, nanginginig ang boses. Oo. Oo, Magnus, buntis ako. Napailing si Magnus, parang hindi makapaniwala. Another baby? Another baby. Ulit ni Marlon, umiiyak na ngayon pero nakangiti. Biglang tumayo si Magnus at niyakap siya ng mahigpit pero maingat. Thank you. Bakit ka nagpapasalamat? Tanong ni Marlon na tatawa sa pagitan ng luha. Because you choose me. Again. Hinawakan ni Marlon ang mukha niya. We choose each other. Naghalikan sila. Papa, okay na ba? Nagkatinginan ng mag-asawa. Tara, sabihin na natin. Naglakad sila papunta sa kwarto ni Lucas. Nakaupo ang bata sa kama, hawak ang stop toy niya. Anak, may sasabihin kami ni Mama. May ginawa po ba akong mali? Wala po, promise. Then, Magiging kuya ka na. Kuya? May baby sa tummy ni Mama. Tumahimik si Lucas. Tumingin siya sa tiyan ni Marlon. Lumapit. Dahan-dahang idinikit ang tenga niya. Hello, baby. Ako si Kuya Lucas. Napahagulgol si Marlon. Oh my God. Pwede ko po ba siyang tulungan maglaro? Of course. Ikaw ang best kuya. Promise? Promise. Lumapit si Lucas at niyakap ang tiyan ni Marlon. I'll protect you. Napatingin si Magnus kay Marlon, parehong may luha sa mata. Magnus, happy ka ba? Sumagot si Magnus agad. Hindi lang happy, sobrang happy. Kinagabihan na sa kama silang tatlo. Si Lucas ay nasa gitna. Antok na antok pero ayaw pang matulog. Mama, why ba girl? DVD? Sagot ni Marlon. DVD? Surprise. Paliwanag ni Magnus. Okay, pero alam ko kahit ano. Same. Sabi ni Marlon, napapikit si Lucas. Good night, baby. Makalipas ang ilang minuto, mahimbing na ang tulog ng kanilang anak. Tahimik ang kwarto. Si Magnus ay nakahiga sa tabi ni Marlon. Isang kamay sa tiyan nito. Natakot ka ba? Tanong niya. Konti, pero mas nangingibabaw ang saya. Di kita pababayaan. Kahit kailan. Alam ko, kaya kita pinili. Hinawakan ni Magnus ang kamay niya. From darkness to this. Di ko inakalang darating ako rito. Pero nandito ka. Kasama namin. Kasama kayo. Tahimik silang nakahiga. Magkayakap. Sa tahanang iyon may bagong magbibigay sa iyo sa buhay nila. Ang kwento ni na Magnus at Marlon ay paalala na ang totoong pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap, kundi sa araw-araw na pagpili. Hindi sapat ang pagmamahal kung walang patience, honesty, at consistency. Si Magnus ay nagmula sa dilim, puno ng galit at takot, pero natutunan niyang hindi kailangan manatili roon habang buhay. Sa kabilang banda, si Marlon ay natutong magtiwala muli kahit may takot, kahit may alinlangan. Ipinakita ng kwento na ang love ay hindi laging perfect. May selos na nararamdaman, may misunderstanding, may sakit pero kung pipiliin niyo mag-usap at ayusin ang hindi pagkakaintindihan, doon nag-uumpisa ang healing. Family is not about a perfect past, but a chosen future. At sa huli, ang pinakamahalagang aral, ang tunay na lakas ay hindi sa kapangyarihan o takot, kundi sa kakayahang maging mabuting partner, magulang, at tao, kahit minsan kang naligaw sa dilim.